ganda naman talaga ng mga pieces na yan. I love Michaela Collection. Thank you, Mama Angela and Miss Beng. At syempre, dito naman tayo sa ating Balik Alindog. Naku, lahat po tayo, healthy at glowing skin ang goals for 2025. Pero may iba pa sa atin na mas level up pa ang gusto. Pag-uusapan natin ngayon, araw ang glass skin na talaga namang laganap sa social media. At paano nga ba ito ma-achieve? Kasama natin ating always fresh morning doctor na talaga namang glass skin din. Doc Richard, good morning. Good morning, Mommy Dims, and good morning din sa ating mga kapatid. Ako, Mommy Dims, usap-usapan talaga ngayon itong glass skin na ito online. Kaya naman mga kapatid, para ikwento sa atin ang kanyang experience, kasama natin ang content creator na si Anduri Sia David. Good morning, Anduri. Good morning, Miss Dimples. Good morning, Doc. Good morning, kabataan. Yes. Doc, sabihin lang natin na dito, makikita mo sa TV ngayon or sa social media platforms na sinistream nila, ang kinis-kinis talaga ng balat ni Anduri. Totoo At yan. glass skin talaga. Ang pagkakaiba kasi na nun, Doc, di ba parang medyo may glow ng konti. Yes, parang may ring light. May sariling pailaw. Okay. So gusto ko lang sabihin na even in person, the same Yeah, siya. that's true. Oo. Iba yung glow niya in person and also on screen. Pero umpisahan na natin, Mommy Dims, no? Tanungin ko lang si Anduri. Pwede mo bang ikwento sa amin, kailan mo nga ba sinimulan ang journey mo sa pagkakaroon ng glass skin? Dati kasi, Doc, hindi talaga ako into skincare. Pero nung simula kasi nagkaroon ako ng crush sa school. And then yung standard niya kasi, it's good skin daw. Yes. And good looking. Parang doon ako nag-start na parang take care of my skin, ganyan. Pero nag-start lang ako last year lang. Last year lang? So it Yes. all started with a crush. Uy, hindi masama as an inspiration, Yeah, di ba, that's Doc? true. Oo. Pero paano mo naman ito na-achieve? Siguro knowledge about skincare na ano yung dapat na needs ng ingredients for your skin needs, gano'n po. Uy, ang ganda kasi when you think about glass skin, di ba lagi nila sinasabi na ang insecurity daw ng tao kadalasan nanggagaling kapag may mga acne siya, meron siyang mga blemishes, meron siyang mga ano. And ang glass skin kasi isn't really talking about mga blemish, it's talking about the glow. Yes. Di ba, no, Doc? So Totoo sometimes you can have blemish or freckles, pero glowing. So that's still glass skin. Glass skin. Correct? Oo. Yung makintab. ganyan. Oo. Ano nga ba yung ibig sabihin ng glass skin as per Doc Richard? At may difference ba ito dun sa healthy skin? Ayan. So meron talaga silang pagkakaiba. So unang-una, ang glass skin, ito ay Korean beauty trend. So galing siya talaga sa Korea. So it is influenced by the Korean culture. So nangangahulugang balat na napakakinis, parang kay Anduri, maliwanag, parang salamin. So ang healthy skin naman, ito ay mas general na termino. So ito ay nangangahulugan ng balat na maayos sa kondisyon. Hindi kailangang perpekto, hindi kailangan sobrang kintab, basta't ito ay malusog at saka well-balanced. Oo, ang ganda. Okay, Doc, sige, isa-isahin natin. Ano nga ba ang mga katangian or characteristics ng glass skin? Ayan, so maraming katangian yan. Unang-una, makinis. So wala silang visible pores parang kay Anduri. Walang mga burugudog. Walang mga pores, yes. Pangalawa, bright at glowy skin. Yun nga yung sinabi natin kanina, parang may sariling ring light. Nung kahit naglalakad ka sa mall, nagpunta ka na, oo. kumikinang, parang may pailaw, ika. Oo, tama yan. Tsaka super hydrated. Mukhang fresh lang. Oo. Sana all fresh, di ba? Tsaka pantay-pantay ang kulay, walang mga breakouts, walang mga blemishes. Ayan. Pero Anduri, paano mo na-achieve yung glass skin mo? May mga special skincare routine ka ba o mga ingredients na ginagamit? Yes. Number one important na ginagamit ko, lalo na in morning, it's vitamin C. Okay. And then, syempre, sunscreen talagang. Kasi baliwala lahat ng ilalagay mo kapag wala kang sunscreen pag lumabas ka. And siguro sa gabi, gumagamit ako ng hyaluronic acid na serum and then sasabayan ko siya ng retinol. Okay. Nako, na-lost na ako, Doc, kasi hindi ko naman naiintindihan lahat ng sinabi ni Anduri. Kasi, di ba tayo, guilty tayo, and I'm sure sa mga kapatid natin dyan, mahilig tayong mag-try ng mga nakapagpaganda dun sa ibang mga kaibigan natin. Pero, ingat po tayo mga kapatid, kasi kadalasan po, pag yung kaibigan yung gagayahin nyo ay may slightly ingitera feels, hindi niya sasabihin sa'yo yung totoong mga ginagamit niya. Naku, totoo yan, di ba, Doc? I-gatekeep niya yan. I-gatekeep niya, ibig sabihin, hindi niya sasabihin kung ano yung tunay niyang ginagamit. Pero maganda kay Anduri, sinishare niya na, again, in the morning, vitamin C and then sunscreen.
Vitamin C kasi, Doc, dahil ito ay pampabrighten, Pampabrighten, correct? yes, that's true. Kasi inisip ng mga tao, it's only glutathione, correct? But it's really vitamin C. talaga. That's the secret. Yan din ang ginagamit ko. Diba? And you gave me that. Binigyan mo Totoo ako yan. ng vitamin C. Kaya pala dapat morning. Mali ako. Mali pala. Ito naman si Doc dito. Kasi nakalagay AM eh. Okay. And then you said hyaluronic acid plus retinol. Okay. Ito, Doc, ano nga ba yung mga epektibong paraan para magkaroon ng glass skin bukod sa mga nabanggit ni Anduri? Ayan, so ito yung mga epektibong paraan para ma-achieve ang glass skin. So ilista nyo na po mga kapatid. So unang-una, nandyan ang multi-step Korean skincare routine. So pag sinabi nating multi-step, marami talaga siyang steps na susundan. So unang-una ang cleansing. So pag mag-cleanse po tayo, 2 beses lang po sa isang araw. Umaga at saka gabi. Huwag na pong dagdagan. Pangalawa, exfoliation. Ang exfoliation naman ginagawa 2 to 3 times a week lang. Hindi po araw-araw. 2 to 3 times a week lamang. Pagkatapos mag-exfoliate, napaka-importante, hydrating toner. Pagkatapos niyan, gumamit tayo ng serum. So titignan natin ang mga ingredients kagaya ng hyaluronic acid o kaya vitamin C. After that, moisturizer and napaka-importanting step, sunscreen. That's right. Okay. Oo. Ang ganda. Doc, meron lang akong question dun sa mga binanggit mo bago ka tumuloy dun sa healthy lifestyle. No? Ang gusto ko malaman, ano yung sa double cleansing, totoo ba yun? Yung parang oil muna before soap? Yes, totoo yan, Mami. Okay, James. sige. So oil muna para matanggal yung mga makeup, tapos susunod naman yung pwede rin ng water-based. Okay. Doc, ito, tumuloy naman tayo. Ano daw ba yung mga karaniwang pagkakamali or mga hindi magagandang steps pagdating sa pag-atake ng skincare para magkaroon ka ng glass skin? Yung mga hindi na nga nakakatulong. Oo, ayan, marami talaga. So, ito yung mga kailangan nilang iwasan. Unang-una yung tinatawag nating over-cleansing. So, kagaya ng nabanggit ko kanina, Mommy Dims, pag mag-cleanse tayo, kailangan 2 beses lang. So, ang ginagawa kasi ng iba, pag nararamdaman nilang parang, ay, madumi na yung mukha ko, parang oily na ako, nagka-cleanse na naman sila mayat-maya. So, napaparami. Ibig sabihin nito, nawawala yung natural oil sa balat natin. So, wag po tayong mag-over-cleanse. Okay. Pangalawa, ito yung mga gumagamit ng mga matatapang na cleanser. Pwede din yung mga hindi gumagamit ng sunscreen. So, napaka-importante talaga yan. Gumamit po tayo ng sunscreen araw-araw. Ito din, Mommy Dims, may mga nag-over-exfoliate. Di ba nabanggit natin kanina, 2 to 3 times a week lang. So, ang ginagawa ng ibang tao, every day. Masusunog po yung balat ninyo. Wag niyo po yan gagawin. At panghuli, yung mga sabay-sabay gumamit ng active ingredients. Ano ba yung mga active ingredients? Ayan, so maraming mga active ingredients kagaya ng glycolic acid, salicylic acid, vitamin C, pinagsasabay nila yan. Huwag po ganun. Oo. Kala mo kasi the more the better. Oo, hindi hindi pala. po. Less is better. more. Less is more, yeah. Okay. Tapos, Anduri, may mga mensahe ka ba para sa mga kapatid natin na nais ding magkaroon ng glass skin? Siguro yung, ang mensahe ko lang sa kanila siguro it's yun nga yung good routine na dapat yun nga sa exercise and then dapat consistent and good knowledge about skincare kasi kabataan ngayon gamit na lang ng gamit kung ano makita sa social media, dapat inaalam mo na yung sa skin. And then dun ita-target kung anong ingredients or product yung need ng skin nila. Oo, ang ganda, Doc, kasi we're hearing somebody as young as Anduri na 22 years old saying na maging mapanuri, no? Yes. Kasi kadalasan pagkabataan, iniisip mo, ay, sige-sige na lang yan, basta-basta. But we have somebody like Kim, no, who's also very present on social media, saying na dapat maging mapanuri tayo. I-assess muna natin para sa atin ba ito, para hindi tayo nagkakamali. Kasi at the end of the day, mga kapatid, ingatan nyo po dahil balat po sa mukha yan. Yan ay kadalasan hindi na naibabalik or mahihirapan ka na ibalik. Minsan, sa kagustuhan mong ayusin, mas lalo pang napapalala. So, ingatan natin. Anduri, any social media platforms pwede ka nilang i-follow. I'm sure marami mga kinikilig ngayon ng mga kapatid natin, ng mga kaedad mo. At pwede rin mga yung mga mami-mami cute na cute sa'yo. Oo. Maraming salamat, Miss Dimples and Doc Richard. Guys, i-follow nyo po ako sa aking Instagram and TikTok account, Andricia David. Yun lang. Thank you, guys. Sobrang cute. Maraming salamat. Thank you, Anduri. Maraming salamat, Doc. It's been such a pleasure. Alam mo namang paborito ko talaga ang Balik Alindog natin. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.